Akala ko patay na ang asawa ko, kaya nag-asawa akong muli. Pero paglipas ng 5 taon, muli siyang nagbalik dahil dito ay, Dear 8 Fine, sana po ay magustuhan niyo ang aking kwento ng buhay ko. Ako si Merly, isang simpleng babae na nooy puno ng pangarap kasama ang aking pamilya. Mayroon akong asawa at isang anak na lalaki. Noong 2 taong gulang pa lamang ang aming anak, napagdesisyonan ng aking asawa na mangibang bansa upang magtrabaho. Gaya ng marami, kinakailangan naming gawin ito para sa aming kinabukasan upang mabigyan ng magandang buhay at pag-aaral ang aming anak. Mahirap ang magkahiwalay, pero matatag ang aming pangako sa isa't isa. Araw-araw akong nagdarasal para sa kanyang kaligtasan at ligtas na pagbabalik. Lumipas ang 2 taon ng pagtitiis at pangungulila. Dumating na ang panahon na matagal ko nang hinihintay. Uuwi na siya ng Pilipinas para magbakasyon at makasama kaming muli. Inihanda ko ang lahat. Nilinis ko ang aming bahay. Niluto ang mga paborito niyang pagkain. At kasama ang aming anak na noon ay 4 na taong gulang na, sabik kaming nag-aabang sa kanyang pagdating. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sa sandaling malapit na sana siya sa amin, dumating ang napakalungkot na balita. Ang eroplanong sinasakyan niya ay nagkaroon ng aberya at bumagsak. Tulad ng isang bangungot, parang gumuho ang mundo ko. Nagpunta kami sa lugar ng sakuna, umasang may makikita o matatagpuan, ngunit walang bakas ng aking asawa ang natagpuan. Sinabi ng mga awtoridad na posibleng napasama na siya sa matinding sunog na nangyari matapos ang pagbagsak. Dahil walang nakumpirmang katawan ngunit base sa mga ebidensya at pangyayari, opisyal na idineklara siyang patay. Napakabigat ng bawal na ito. Iniwan akong nag-iisa, may alagang anak, at puno ng sakit at pagkalito, tila huminto ang ikot ng aking mundo. Lumipas ang 1 taon na puno ng paghilom at pagtataguyod. Habang lumalaki ang aming anak, kailangan niyang may ama na titingin at gagabay sa kanya. At sa gitna ng aking pag-iisa, nakilala ko ang isang mabuting lalaki na nagmahal at tumanggap sa akin at sa aking anak. Nagpa siya akong mag-asawang muli. Hindi naman ito dahil nakalimutan ko na ang aking nakaraan, kundi dahil naramdaman kong kailangan ko ng kasama sa pagharap sa hamon ng buhay at kailangan ng anak ko ng ama. Naging maayos at masaya ang aming pagsasama at dahan-dahang nabalik ang ngiti sa aking mga labi. 5 taon ang lumipas mula noong ikasal kami ng aking pangalawang asawa. Ang aking anak ay lumalaki ng maayos at masagana. Isang araw, may dumating na balita na muling yumanig sa aking buhay. Bumabalik daw ang aking unang asawa. Buhay siya. Hindi ako makapaniwala. Naghalo ang tuwa at takot sa aking dibdib. Nang magkita kami, nakita ko ang kanyang mukha na pamilyar, ngunit ang kanyang mga mata. Nalaman ko ang buong katotohanan. Matapos ang aksidente, siya ay nakaligtas ngunit nawala ng alaala. Hindi niya naalala kung sino siya, kung sino kami, at kung ano ang kanyang nakaraan. Malaking himala na nga nang mabuhay siya. Marami din siyang mga peklat sa katawan dahil sa sunog, dala ng sitwasyon napadpad siya sa ibang lugar, at may pamilyang tumulong sa kanya. Binigyan siya ng panibagong pangalan, at doon ay nakapag-asawa natin siya at nagkaroon ng 2 anak. Nang kami ay magkaharap na, niyakap niya ako ng mahigpit, hinalikan, umiiyak at humihingi ng tawad dahil sa ilang taon niya kaming napabayaan. Habang ako naman noon ay nangungulila sa pagkawala niya, doon ko naman binuksan muli ang puso ko para sa iba at ngayon ay isang buong pamilya na. Pinalapit ko sa kanya ang aming anak, na hindi na siya hinahanap, na may malamig na sa bahagi ng pagkatao ng anak ko dahil nga ang tinuring na niyang ama ay ang pangalawang asawa ko. Ganun pa man, niyakap na pa rin ang anak namin, nang mahigpit at puno ng pagmamahal. Narito kami ngayon. 2 taong minsang nangakong walang iwanan, ngunit dinala ng tadhana sa magkaibang landas. Kahit na sa mata ng batas at ng simbahan ay kami pa ring mag-asawa, at kahit na mahal namin ang isa't isa noon, ang buhay ay umusad na at nagbago na ang lahat. Meron na kaming kani-kaniyang pamilyang binubuo at responsibilidad na kailangang gampanan. Kaya sa huli, sa kabila ng sakit at pagsubok, tinanggap namin ang kapalarang ito. Napagkasunduan namin na ang pinakamabuti para sa lahat ay manatili kaming magkakilala at magkaibigan. Iginagalang namin ang aming nakaraan, ngunit iginagalang din namin ang aming kasalukuyan at ang mga pamilyang nabuo namin. Ito ang kwento ko, isang kwento ng pagmamahal, pagkawala, muling pagtatagpo, at ang pagkatanggap na minsan, ang tadhana, ay may sariling plano na kailangan nating sundin para sa kapayapaan ng lahat.